doon sa sinasabi natin. Kaya dapat patuloy nyo i-share. Dahil alam nyo, organisado ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ito ang tawag nga nila syndicate o sindikato. Hindi iisang tao na pumipitik lang. Hindi. Pag sinabi mo sindikato, di ba pag napapanood natin sa pelikula, lalo na pagka nabubunta doon sa mga kartel-kartel, di ba? Sindikato. Kasama yung mga government official, kasama yung head ng kapulisan. Sa akin, wala pa naman akong nakikitang kasama sa yung head ng kapulisan natin dito. Pero makikita mo pa rin talaga na sindikato sila eh. Kasi kontrolado nila yung buong gobyerno. O panoorin nyo itong banat ni Mike Defensor, napakaganda ho. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JV, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila kasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung meron kang batas. Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Cotesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi lang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary and Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one through the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines? Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice.
ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that Yun correct? na nga Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. Well, in fact, pwede lang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman hindi nangyari kay ERAP o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano. Alam mo kung bakit? Let me answer you, yun ang tatanong nga. The only reason na sinasabing baka hindi kaya, bla bla bla, baka hindi kayang i-convict. Pero yung maghabla at mag-issue ng warrant of arrest, kayang-kaya kung gugustuhin. Nagawa nga nilang kidnapin eh. Kidnapin. Eh yung pa kaya mag-issue ng warrant of arrest? Kung dito, ang punto lang kasi, wala kasing basihan. At walang pag-asang manalo. Gago! Yun ang katotohanan, mga kababayan. Hindi makukonvict. Baka nga hindi pa umabot sa probable cause eh. Kasi probable cause ngayon, meron ng tinatawag na probability of conviction. So napakahirap talaga na magkaroon ng ng conviction kung wala namang masasabi nating sapat na ebidensya. Hindi naman kasi pwede nga dahil lang nag-pronounce na papatayin ko kayo, yun na yun. Hindi ganun sa korte. Remember, always remember this, ladies and gentlemen, people in the house. Kailangan, ang is personal. Crime is personal, ika nga. Hindi lang basta-basta, dahil nagsalita, papatayin ko kayong mga adik. Hindi pwedeng gayon. Hindi pwede, di ba? Nililinaw yan eh. Ilipad ninyo yung tao. Ito pa magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis na ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ibinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, Dilawan ka, Pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil lang sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Lord Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman then? Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman gano'n na porket magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here. So I'd like to thank you so much for this chance that you will be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos. Yes. Di ba? In 2022. Yes. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Yes. Can you tell us the background, Mike? Well, una kong JV, nung nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, at siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan, lilinisin kung ano man yung... Yun lang, Mike Defensor, congressman, nabudol ka. Sabi ko sa inyo, maraming nabudol eh. Pero okay lang
yan. At least ganun talaga eh. Marami nabudol eh. nangyari sa kasaysayan kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unity team. In fact, ang unang interview niya nung Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City. In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yun. Pati motorcade, ano? Nangyari to kung, actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede akong tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ako. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So naset ko yung meeting, nagkita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento si Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At napalitrack na nila yung affidavit. Video pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress, ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko lang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, nagsalita na ako. Ilabas mo na, Congressman Mike Defensor. Sige na. Wala na, nandun na siya sa ibang bansa eh. Wala na ano yun eh. Oh. Nagsalita si Saldico. Dati nung kay Gutesa, ang sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldico, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, kung JV ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldico. Well, lately hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So you're open. Kung Mike, pakisabi naman yung ginastos ko sa kaso. Bayaran niya, dismiss naman eh. Break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na. Oo. May mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako. Like many other Filipinos. Tayong lahat. Tahimik lang. Pero nung tinira niya lang si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is right Ang now? huling pagkakalam ko kung JV, ang sabi sa akin ng mga kasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. akala ko sa ibang So hindi ko bansa. na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo siya, Nasa Ilocos Norte ba? konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JV na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari na, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Maganda makuha uli si Gutesa eh, no? Maganda yun. Baka pwedeng kunin nung ex-marine, yung 18. Na 16 na ex-marine at 2 army. Kung saan man siya kinidnap ngayon. Ganun ba sinasabi mo, Congressman Mike Defensor? Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Naku po, Siya maniwala mismo ka ang dyan. nag-speech nito. Naku! Ang sabi niya, Si Pinky yung Lacson. pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. Nako. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa.
Nako. Alam nyo ho, may dalawa silang armored van Nako. nakaparada sa Diamond Hotel. Nako. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nako. Eh nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na nandun na nakatago sa kanya. Okay. Sandali. Kaya kung JB, hanapin Sandali. natin. Nasa Diamond Hotel ba yan? Alis na ako, puntahan ko na ngayon. Hindi, wala daw. Ito, Alam mo, ako, sayang yung pera. Ay, anong nangyari doon? Ba't nawala? Dulo na ba yun? Dulo na yun? It is correct. Sandali, Kung sandali kay nagkataon, gumuli yung issue, kaya Sandali! Pupuntahan ko na! Hanggang doon lang pala yung video na yun. Sayang, makapuntahan nga. Hindi, alam mo matindi talaga itong sinabi ni Congressman Marcoleta, Congressman Defensor. Ito pa, yung interview niya. Maganda rin. Sir, nadamay na po ang pangalan ni former President Gloria Macapagal-Arroyo sa issue po ngayon sa paghanap natin ng hustisya sa korupsyon. Kayo po ay dating cabinet ng GMA administration. Anong masasabi mo, sir? Well, una sa lahat, alam mo si Secretary Ronald Llamas, kaibigan ko yan. And alam ko na alam niya na napakasama ng korupsyon na nangyari. At alam ko rin na ang ginagawa niya ay ilihis yung sitwasyon o yung issue sa parang usaping politika. Pero hindi yun ang problema eh. Yun ang Ang problema natin ay yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yun. Ang problema natin yung maluwakang Yun. at sistematikong pagnanakaw sa ating pondo. Yun. Kaya huwag tayong magliliis. Maraming sinasabi yung tatakbo sa Quezon City, ngayon naman si Gloria Macapagal-Arroyo, may tatakbo daw sa 2028 na Senado. Hindi po yan. Malayo pa ang eleksyon. Tama. Baka mamaya wala ng bansang Pilipinas pagdating natin sa panahong yan. Wala na, Kasi wala nang masyadong pera eh. nabankrupt ang Puro ating utang na bansa. eh. Oh. Napakagulo na. Walang negosyong gumagalaw. Tama. Walang yung trabaho ay nawawala. Tumataas ang presyo ng mga bilihin. Huwag po nating intindihin ang politika. Nako, Ang tama tindihin natin sa ngayon ay yung ating bansa. At ang liderato ni Bongbong Marcos na patuloy nakaupo bilang Pangulo ay hindi makakabuti. Yan. Sa ngayon, sa bansang Pilipinas at Nako. sa darating na panahon. Dahil dyan, Sir, susunod ka parang na. timing din yung pagkaugnay sa pangalan ni former President GMA na magtungo naman si former President Gloria sa Davao with VP Sara. Parang, anong tingin mo dun, sir? Wala eh, dahil normal naman yan. Dati pa naman malapit si Vice President Inday Sara kay President Gloria Macapagal-Arroyo. Dati pa naman magkaibigan yan. In the same manner na magkakaibigan silang lahat. Kasama si BBM, kasama si VP Inday, at si Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, maging si Speaker Martin Romualdez. So, wag nilang masyadong bigyan ng pakahulugan yung ganon. Kasi, again, ang binabanggit ko rito, yung usapin ng destabilization, di ba? Ngayon, pinag-usapan ngayon yan with 18 Marines. Huwag nilang ilihis yung issue. Tama. Ang issue dito, may korupsyon tayong nakita. Nakita na yung mga problema sa ghost projects. Hanggang ngayon, sinasabi nila si Saldico ang mastermind at maraming dinideliver na pera Ayan according to Sergeant Gotesa at according to the 18 Marines. Yan ang issue na kailangan nating sagutin. Yung kay maraming litrato rin naman si Speaker GMA with President Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin ba nung kakampi niya na o tinotolerate niya yung nangyayaring sitwasyon sa ngayon o yung korupsyon dito sa ating bansa? Hindi naman din ibig sabihin niya yun. Siya ay kinatawan ng kanyang distrito. Pag siya'y nakipag-usap kay Speaker Boji D, nakipag-usap kay VP Inday Sara, walang ibig sabihin lahat yan. Kasama yung parte bilang trabaho niya, bilang kinatawan ng kanyang distrito. Pero sir, ano po itong sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na yung maleta scheme daw ay nangyari nung panahon ni former President Digong, Lord Alan Velasco po ang speaker. Sa pagkakatanda po natin, congressman siya noon, nung mga panahon na yun, sir. Ako, una sa lahat, ang maganda doon ay ang pag-amin na totoo yun. Kasi ang ayokong mangyari, sabihin lang, hindi totoo yan, walang talagang ganyan nangyari, invento yan ng mga Marines, walang patayan yan. So ngayon, sinasabi, totoo. As to the timeline, kung kay Speaker Lord Velasco, tingnan natin, importante, imbestigahan yung substance o yung kabuuang sinasabi ng mga Marino. Hindi lang naman isang delivery yun eh. Ang daming mga binanggit na pangalan, ang daming mga nakita, may mga senador, may mga congressman. So, imbestigahan natin lahat at tingnan natin kung ano ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa. Pero sir, sabi ng netizens, Duterte na naman. Na naman. Oo. Parang inuugnay lahat sa Duterte. Ay, mabuti nga, di si Auntie Claire ang nagsabi eh. Kasi nasaan ko, si Auntie Claire na naman ang magsasalita. Pero, sa akin, kung ano man yung sinasabi nilang politika na naman dyan, kasi pinipilit lang politika lahat ng issue. Ang issue dito talaga may naging nakawan eh. Yun. Diba? Ang issue dito talaga may korupsyon. Ang maganda, sinabi, meron talaga nangyari. May delivery, may korupsyon. Hindi ko sinasabi may korupsyon pala ha. May delivery ng pera, at si Saldico ang bossing, si Saldico ang pinuno nung sinasabi ng palasyo mismo ng gobyerno sa ngayon na si Saldico ang pinuno ng korupsyon. Eh maganda, nagsalita yung mga bata ni Saldico eh. Yun na nga eh. Parang ano yan eh, may nakapatay, murder, bang! Sabi lang, yan ang murder, ito nakapatay. Eh lahat ng kasama sinasabi, ito ho nangyari. Ayaw naman lang paniwalaan, ayaw na sabing totoo. Tsaka, at least sir, yung issue ngayon, pag-uusapan po ng kahit sa barber shop.
di ba? Oo. Ng Pilipinas. Oo. Ng masang Pilipino. Interesado po sa issue nito, Kong Mike. Yes, alam mo, sa mga Pilipino, hindi na ito usapin ng korupsyon lamang. Sa panahon natin ngayon, may gera sa gitnang silangan. Sa Middle East, di ba? May gera. Isipin mo kung yung pondong yan, o yung hawak nating pondo sa ngayon, huwag na yung nanakaw, ay magamit nating tama. Ayusin yung evacuation, repatriation ng ating mga kababayan. Alam natin sa ngayon, tataas ang presyo ng bilihin. Gamitin ang pondong to, gamitin ang pondo ng gobyerno para ayusin ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Tataas ang presyo ng gas. Gamitin ang pondong to sa paggamit para ayusin ang presyo ng gas. Alam mo, kaya kong buksan ang budget sa ngayon. At kaya kong sabihin, itong mga budget na to, pwede nating i-realign para lamang makita natin yung naging problema o magiging problema na kailangan nating ayusin. Dahil ito, hindi na to simpleng sitwasyon para tayong bumalik sa COVID. Oh, may problema tayo. So lahat ng pondo i-realign natin para masagot at para ibsan yung magiging paghihirap ng Pilipino dulot ng gerang nakikita natin sa Middle East. Sir, huli na lang, anong panawagan po ninyo sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na ang tao po ngayon ay talagang naniningil ng accountability sa issue at ang panawagan po nila ay dalhin sa Senado o sa public discourse itong mga isisiwalat na impormasyon sinasabi ng 18 na former ng mga sundalo? Totoo yan. Yung mga nagsalita na yung mga sundalo, maging ang banateros, malinaw yung kanilang interview. Makikita mo naman yung pananalita eh. Nadami Walang kami dyan, katutol-gutol, walang script, simple ang balitaktakan. Tama. May tanong, may Tama. sagot sila, pagpapaliwanag. Tama. Kaya nakikita ng taong bayan, totoo sinasabi nito. Nakikita ng taong bayan na ang mga taong to ay mga sundalong nagtrabaho lamang. Hindi ito kumita sa korupsyon, hindi kontraktor, hindi DPWH, hindi congressman, hindi senador. Ngayon, nakita rin ng taong bayan, nagsalita si Saldico. Sabi ni Saldico, Ano? totoo yan eh. May ganitong pagnanakaw na nangyari. Nagsalita si Senator Ping sa kanyang sariling privilege speech. Ang sabi niya, si Trigib Olay-Barian at si Adrian Bersamin na galing sa utos ni O, kita nyo na. Alam mo, consistent eh, di ba? Ito si Congressman Mike Defensor eh. Kaya nga, nakakapagtaka lang eh. Alam mo, ako, ito lang ha. Para sa akin ha, mga kababayan, ikaw na ang humusga. Kung totoo ang sinasabing organisado ang korupsyon, handa ka bang manahimik hanggang ngayon? Kung may mga taong pinipilit patahimikin tulad ni Attorney Baligod, gayon na dinimanda na ni sino ba ito? Si Secretary ng ano ba ito? Si DA Secretary, Department Agriculture Secretary Tio Laurel, dinimanda na yung ex-marine at si Attorney Baligod. Ngayon pinapatahimik na. Handa ka bang baliwalain yan? Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat na nakikinig ka lang. Kailangan nag-iisip ka at mas importante ay yung mahalaga. Labo, no? At hindi, totoo, ang mas importante, nagsasalita ka. Kaya gusto ko marinig ka. Ha? Banateros, gusto ko kayo marinig. Comment mo sa baba ang iyong opinion. At kung may alam ka pang impormasyon, ilapag mo na dyan. Dito tayo nagbubuo ng katotohanan. Kung ayaw mo ma-miss ang mga ganitong klaseng content, isubscribe mo na yan. Pindutin mo na rin yung bell para anytime na may video si Banat Bay, updated ka sa bawat revelasyon. At kung tingin mo dapat itong malaman ng iba, ishare mo din. Dahil tandaan mo, ang katotohanan, hindi tinatago, pinapalaganap yan. Yun. Ako po si Banat Bay, ha? Walang ligtas ang mga animal sa lipunan. At tayo ay magpapahayag lamang ng katotohanan. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo.